Magandang gabi sa atin lahat. Ako si Aaron John M. Lambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Nakabati po ito sa video series ni Pastor Russell Ocampo na 365 daily devotion, at ang paksa na tatalakayin po natin para sa araw na ito ay Vision Gives Us Direction. Scripture ay Genesis chapter 12 verse 1 to 2. The Lord has said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing." So, tignan natin ating mga katuturan. No? Ang una, God's vision calls us out of the ordinary. So, may nangyari kay Jacob, di ba, namumuhay siya ng isang ordinaryong buhay. At madalas, tinatawag rin tayo ng Panginoon sa ordinaryong buhay patungo sa isang extraordinary na buhay. Paano nangyari yan? So, bilang tao sa mundo, kung ano man ang ginagawa natin, kagaya ng mga kapitbahay natin, yan ang ordinaryo. Katabi natin, kakilala natin, minsan kapamilya natin, kung sino man nasa paligid natin, kung paano sila mamuhay, yan ang ordinaryong buhay. At ang ordinaryong buhay ay makamundo. Madalas, hindi ito, mga taong ay hindi nabubuhay para sa Panginoon. Yan ang ordinaryo. No? Yung mga taong nito namubuhay na ordinaryo, namamatay na ordinaryo, at sa huli, yun lang. Tapos na, wakas. So, walang nangyayari pagkatapos noon. And makikita rin natin dito na sa extraordinary buhay, meron pang pagkatapos. Meron pang natin kailangan pang gawin na dapat or higit pa sa ordinaryong pamumuhay natin ng pangkaraniwan lamang. Kung saan, masasabi talaga, life is nothing without Jesus Christ talaga. So yun, wala kang purpose or yung purpose mo makamundo, wala kang direksyon, or meron kang direction pero hindi naman ito nakabatay po sa kalooban ng Panginoon, yun yung ordinary life na walang patutunguhan, no? Susunod ay God's vision gives us clear compass. So, syempre, alam natin yung compass ay isang bagay na nagbibigay sa atin nagpapakita sa atin ng direksyon. So, ano yung patutunguhan natin sa buhay, kumbaga. Pag walang vision, di natin alam saan pupunta. Madalas ang nangyari ay madilim. Hindi natin alam saan tayo tatahak. Hindi natin alam saan tayo patungo. So, at sa ganun, God's vision gives us a clear compass. Anong kailangan natin gawin? Anong kailangan direction natin tahakin? Anong kailangan nating ma-achieve sa buhay, no? Matuklasan, magawa. Na God's compass, madalas, yung nangyayari dito, ano yung nagiging gabay sa pananayan na mamumuhay. At sa ganun, madalas, or rather, lagi, paano natin masasabi na ang God's compass, sumusunod tayo sa compass ni God, ay pagpatungo ito sa Kanya, no? At kailangan natin rin tahakin to, kailangan natin lumakad sa ibibigay na direction sa atin, no? So, sa ganun, meron tayong batayan, sa kaloob, na meron tayong batayan na through our own personal relationship and studies in the Bible, doon natin maintindihan na anong direction na kailangan natin kunin, no? So, sa ganun, lahat ng ginagawa natin, maaari mang ordinaryong pamumuhay, pero ginagawa mo para sa Diyos, nagiging extraordinary yung kalabasan nito. Nagiging iba sa ibang mga tao, hindi pangkaraniwang ang iyong magiging paggawa. Kumbaga, so sunod, God's vision guides us toward greatness. So we should not see ourselves as little things. So ito yung maganda dito, no? Isa sa mga tinalakay ni Pastor Russell Ocampo na God's vision guides us toward greatness. So madalas yung nangyari ay ang isang pangkaraniwang tao sa mga mundo ito ay tinitignan ang kanyang sarili ay bilang isang speck. At tama nga ito kung kukumpara tayo sa Diyos. Ngunit, kailangan rin natin makita yung sarili natin sa paraan na or patungo sa greatness, no? So, hindi natin pinapakita o hindi natin sinasalamin ang greatness ng ating sarili, no? Hindi natin pinapalaki natin ang ating utak o ulo, no? O sariling paniniwala sa ating kakayahan. Ngunit, sinasalamin natin ang greatness o pagkadakila ng Panginoon, no? So, yun ang sinasalamin natin. Sa ganun, dapat yung pinipili natin mga landas, ginagawa natin, ay patungo talaga sa excellence, greatness. So, as a Christian, yun yung pamumuhay mo, lifestyle, to do your best, to do your greatest service to God, to do the best you can possibly do in this world for God, no? At
sa vision na pinapakita na niya sa atin, yun yung magdadala talaga sa atin sa greatness. Maari maging itong simpleng pamumuhay lamang o ordinaryong pamumuhay. Sabihin natin maging teacher, maging doktor, maging police. Sa ganun, gawin mo yung trabaho mo for an extraordinary purpose or extraordinary effort with excellence and with greatness in mind na nasakop o nakapaloob sa kalooban ng Diyos. No? Hindi ka dapat sumasobra sa boundary na yan. At sa ganun, yung ginagawa mo, yung pamumuhay mo ay patungo sa Diyos at para sa Diyos. So yun lang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.